Francis, anong masasabi mo dito sa mga naging proyekto ni Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary pa na mukhang mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagtatanim at yung libreng sakay? Anong masasabi mo? Actually, hindi pwedeng maging connected yung pagtatanim bilang DepEd Secretary. Alam naman natin, pag sa larangan ng pagtatanim, agriculture yan. At hindi yun pwedeng i-connect sa mga estudyante. Okay lang siguro na turuan sila na magtanim, pero hindi yun may kukonsider na project at accomplishment. Ay, yung libreng sakay naman? Ang libreng sakay, pwedeng yun ay papromo lang o bigay ng government o regalo. Pero hindi siya pwedeng pangmatagalan, hindi siya pwedeng i-maintain kasi pwedeng malugi. Unang-una, pwedeng ikabagsak ito ng ekonomiya dahil malaking gastos yun. Kung yun ay lagi natin at pananatiliin natin ay pangmamatagalan natin for free. Dahil alam naman natin na tumataas ang fuel. So, saan sila kukuha ng ibabayad dun sa mga tao? Saan sila kukuha ng ibabayad dun sa mga fuel? Kaya hindi siya maganda. Mas maganda siguro na ang ginawa niyang proyekto nung siya ay DepEd Secretary, pinalawig niya ang mga estudyante, pinalawig niya yung mga karagdagang mga subject para sa good moral and right conduct na dapat ay pinatutupad niya. Parang ang lumalabas na ngayon, siya pa yung lumabag sa good moral and right conduct kasi alam naman natin o kita-kita natin kung grabe ang lumalabas na pagmumura sa bunganga niya at nagbabanta pa siya. Kaya nga ngayon, maraming pumapalakpak at taas noo at natutuwa doon sa ipinili sa kanya na impeachment at deserve naman talaga niya yun. At saka isa pang tanong, no? Alam mo kasi yung kanyang target nung pagpasok niya sa as DepEd Secretary, may target siya na 6,000 plus classroom para gawin. Pero wala pang, nasa 3% lang ang kanyang na-accomplish. Anong masasabi mo dito? Actually, doon sa pinagawa naman niya at plano niya na ipagawa ng mga classroom para sa mga student, maganda naman yun. Pero hindi natin pwedeng bigyan ng opinion sa ngayon kasi hindi naman niya natupad. Ang tanong dito, ano yung naging dahilan kung bakit hindi niya nagawa? Malamang, Francis, dahil yun sa kaka-tree planting. Tree planting at saka yung libreng sakay. Tapos syempre may kaunting kupit. At hindi ko sinabing magnanakaw ha, kupit. Inday sarang kupit, hindi na nardong kupit. Inday sarang kupit. Kaya, eto lang ang masasabi ko kay BP Sara, habang maaga pa, mag-resign ka na. Kasi kung hindi ka makakapag-resign, wala kang tatakbuhan kung hindi kang kungan. Maraming salamat! Salamat!